Naitanong mo na ba sa sarili mo, may patutunguhan pa ba ang buhay ko? May plano pa ba ang Diyos para sa akin? Kahit paulit-ulit akong nadadapa. Sa mundong puno ng uncertainty, takot at paghihintay, may isang talata sa Biblia na patuloy na nagbibigay liwanag sa madilim na puso ng marami. Isang pangako na hindi nawawala sa panahon. Isang mensahe ng pag-asa para sa lahat ng napanghinaan ng loob. Ako nga pala si Brother Dave, at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang Jeremiah chapter 29 verse 11. Isang talatang nagpapaalala sa atin na hindi aksidente ang buhay natin at may magandang plano ang Diyos para sa atin. Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, ito yung isa sa mga magandang verse na gusto ko. Sapagkat nalalaman ko ang mga planong aking iniisip para sa inyo, sabi ng Panginoon. Ang planong para sa ikabubuti at hindi para sa ikasasama, upang kayo'y bigyan ng kinabukasan at pag-asa. Nalalaman ko ang mga planong aking iniisip para sa inyo. Ibig sabihin, hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Kahit hindi natin nakikita ang buong larawan, siya ay may malinaw na direksyon. Para sa ikabubuti at hindi para sa ikasasama. Hindi lahat na nangyayari ay maganda, pero lahat ay maaaring magbunga ng kabutihan kapag kasama ang Diyos. Upang kayo'y bigyan ng kinabukasan at pag-asa. Ang Diyos ay hindi Diyos ng dead end. Siya ang Diyos ng bagong simula. Ang talatang ito ay binibigay sa mga Israelita habang sila ay nasa pagkatapon. Malayo sa tahanan, wasak ang pangarap, at ang plano o ang puno ng pangamba. Ibig sabihin, hindi ito sinabi ng Diyos na panahon ng tagumpay, kundi sa panahon ng paghihirap. At doon natin makikita ang pangako ng Diyos ay hindi base sa sitwasyon, kundi sa kanyang katapatan. May mga panahon sa buhay natin kasi na parang nawalan tayo ng trabaho, wala tayong trabaho, may sakit pa, o iba sa atin may mga sakit. May mga pamilya na broken o nagkakahiwalay, nagiwalay. May pangarap na hindi natupad. Pero tandaan natin ito, kapag tahimik ang Diyos, hindi ibig sabihin wala siyang ginagawa. Minsan, ang paghihintay bahagi ng kanyang plano. Isipin mo ang isang taong nagtatanim ng punla. Araw-araw niyang dinidiligan, pero walang nakikitang bunga. Kung susuko siya agad, wala siyang aanihin. Ganyan din ang plano ng Diyos. Hindi agad nakikita, pero tiyak ang bunga sa tamang panahon. Itinuturo ng mga propeta ng Diyos na ang pananampalataya hindi ang makita muna ang plano, kundi ang magtiwala kahit hindi pa malinaw ang daan. Kung alam mo na may plano ang Diyos, may tanong ay, maghihintay ka ba at magtitiwala? Ngayon, inanyayahan kita. Ialay muli ang mga plano mo sa Diyos. Bitawan ng takot at yakapin ang pag-asa. Sabihin natin sa ating panalangin, Ama, namin sa langit, nagtitiwala ako sa plano mo kahit hindi ko pa ito nakikita. Mga kapatid, ako po si Brother Dave. Ay ito'y paalaala ko sa iyo, may plano ang Diyos para sa iyo. May kinabukasan ka at may pag-asa kay Kristo. Maganda yung ating topic ngayon about sa may pag-asa ang mga plano ng Diyos. Tulad nga ng sinabi ko na sa buhay natin, hindi naman lahat araw-araw maganda yung gising natin. May pagkakataon talaga na masama yung pakiramdam natin. Sa buhay natin, hindi naman sinabi ng Diyos na maging madali or maging parang always na walang pagsubok. Merong pagsubok,
Pero yung pangako niya na magiging magaan ito pagkasama natin siya. Malalampasan natin yung mga paghihirap at matatamo natin tagumpay sa buhay. Kasi yung buhay natin, pag wala namang mga challenges, hindi pa natin mararamdaman ang joy if hindi natin mararamdaman ang pain. Paano natin mararamdaman yung success if hindi natin maranasan yung failure. So mga kapatid, lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ay parte yun ng pag-unlad natin sa buhay. Ngayong malapit na yung New Year, ano yung mga New Year resolution ninyo? And kumusta yung magiging 2026 natin? Imagine natin kung gaano kabilis yung oras. No? Na hindi natin namalayan, 2026 na. Di ba? Parang kailan lang Pasko, ngayon Pasko na naman. No, ang bilis ng panahon. Kaya kailangan everyday ng buhay natin, meron tayong goal, minimithi sa buhay. Kung mabilis yung takbo ng panahon ngayon, dapat kalmado lang tayo. Huwag tayong makipagkarirahan kasi yung buhay hindi naman karera. Yung buhay, it's about learning. Yung buhay, it's about our devotion, no, sa ating Diyos. God is good all the time. And He's mindful of us. May mga plano siya para sa atin. Di lang natin lubos na nakikita. Pero sooner or later, makita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at maramdaman natin. Kailangan natin magkaroon ng patience and mag-enjoy every day. Maging masaya araw-araw. And lahat ng ito ay aking iniiwan sa pangalan ng anak na si Jesucristo. Amen.